Ngayong Huwebes Santo, tayo na sa Antipolo at dooy mag-alay lakad tayo. Hanggang 7 milyong deboto ang inaasahang lalahok sa tradisyon na target makasungkit ng world record ngayong Semana Santa. Ang sitwasyon doon tinututukan live ni JP Soriano. JP. Emil, mga kapuso, at para bigyang daan nga ang pagdating ng ganong karaming mga deboto na papunta sa Antipolo Cathedral, isinara na po yung isang bahagi ng Quezon or isang bahagi ng Ortigas Avenue Extension sa panulukan po ng rotonda ng Tikling. At nakikita nyo naman po sa aking likuran, sunod-sunod po ang pagdating ng ating mga kababayan papunta po sa Antipolo Cathedral ngayong Monday, Thursday. Bago pa man mag-umpisa ang inaasahang pinakamalaking alay lakad sa kasaysayan ng Huwebes Santo, buong araw dinagsa ng mga deboto ang The Antipolo Cathedral International Shrine of Our Lady of Peace and Good Voyage. Sing-init ng tirik ng araw ang pananampalataya ng mga pumila sa pagpunas sa imahe ng Poong Hesukristo at umikot sa mga Station of the Cross pati sa bisita iglesia. Bahagi na ng tradisyon ng mga Pilipinong Katoliko ang sadyain ang Antipolo Cathedral tuwing Monday, Thursday sa pamamagitan ng alay lakad. Mula sa kani-kanilang tahanan, pamilya at magkakaibigan mula sa iba't ibang panig ng Metro Manila at Rizal ang matiyagang naglalakad papanig ng simbahan sa Antipolo. Ngayong Huwebes Santo nga ng Semana Santa 2025, ang target ng The Antipolo Cathedral makamit ang Guinness Book of World Record ng pinakamaraming naglakad o pilgrim. Noong nakaraang taon, mahigit 4 na milyong katao ang dumating sa katedral na karamihan ay nag-alay lakad ayon sa datos ng pulisya. At ngayong taon, inaasahan na posibleng umabot ito ng mula 5 hanggang 7 milyong deboto. Inaasahan po natin na makakamit ng Antipolo Cathedral yung Guinness Book of World Record na most populated walking pilgrims, no? So magiging bahagi tayo ng kasaysayan. Sana makamit natin. And as the head of the security cluster ng buong event na ito, I ask your cooperation. No? Ilan sa mga nauna ng mag-alay lakad, si Hana na taga Tanay Rizal. Wala man daw bit-bit na krus, dala niya ang mga pagninilay sa lahat ng mga pinagdaraan ng pagsubok sa buhay at iba't ibang biyaya na nakukuha sa kabila ng lahat. Mas lumalalim po kasi yung pagkakakilala mo kay Jesus. Mas lumalalim yung connection nyo po sa Kanya. Lalo na kapag yung kung feeling mo isa ka sa nakakaranas, kahit konti po, sa paghihirap na naranasan niya po. Bandang hapon, nag-umpisa na ang bulto ng mga debotong maglakad papuntang Antipolo Cathedral. Karamihan sa kanila, dito nag-uumpisa sa may bahagi ng Tikling Road sa Taytay. Ang alay lakad kung manggagaling dito inaabot ng 2 hanggang 3 oras na lakaran, depende sa pacing o bilis ng lakad. Nakausap ko ang ilan sa kanila at inalam kung ano ba ang nasa isip nila habang nag-aalay lakad ngayong Huwebes Santo. Yearly po talaga namin ginagawa to bilang pasasalamat po. Simpleng bagay para sa Panginoon. Masarap po para sa amin. Sa akin po kasi ngayon may pinagdadaanan din po ang pamilya namin. So masarap po sa pakiramdam pag naabot namin yung katedral. Ayon sa The Antipolo Cathedral, nais man nilang gumawa ng kasaysayan. Sa huli, nakasalalay pa rin sa pananampalataya ng mga deboto ang tagumpay ng alay lakad at ang tunay na kabuluhan nito. Kasi ito'y pagkilala sa mga tao, sa mga mananampalataya, sa mga pilgrims, sa mga deboto na sa kanilang paglabas ng bahay, magtungo rito sa dambana ng mahal na Birhen ng Antipolo. So ang bawat isa ay nakikiisa. So ito'y pasasalamat ng simbahan sa lahat ng tao na ever since noong unang panahon pa ay nag-aalay lakad to. At live mula rito sa Taytay Rizal, ako po si JP Soriano para sa GMA Integrated News. Balik sa iyo, Emil.